Kasi nga 'di ba parang may panukala na bababain na daw yung yung taripa para naman daw talaga mas naano kasi yung mga illegal dumadami yung mga smuggled, yung mga illegal tsaka para I guess para mas lumaki no yung revenue para sa sin tax. Pero kayo po, meron po kayong kontra po dito at tsaka parang meron kayong gustong sabihin na i-harmonize na lang yung vape tax kasi dalawang klase pala yun, no? But I will leave it to you so that you can explain it better. Ano po itong mga bagong pangyayari pagdating po sa vape at saka sa tobacco? Okay. Ang nangyari kasi doon sa Ways and Means Committee, anong Enero, madali ang nagpatawag, chaired by Congressman Joey Salceda, na for a long time, yung sin tax law, yan ang 5% yan, tapos naka-index mo sa inflation 2012. So na-approvean po yan. Ang essence niyan, ang killer diseases ng country, almost 800 billion ng gastos every year dahil sa tobacco at saka alcohol. So ang ginawa noon, President Aquino noon, pinirmahan yung House Bill na 13051. At taon-taon, nakaka-receive tayo ng 70 billion na pumapasok sa PhilHealth. 70 para billion. Para po matupad yung universal healthcare. So it took around 7 years bago napirmahan universal healthcare kasi kailangan natin ng pondo para dito. Sa laki ng pondo, nangyari na ibigay pa ng PhilHealth doon sa National Treasury, but that's another issue. Waiting for the decision of the Supreme Court. Now, nagulantang tayo dahil yung House Bill sa lahat ng batas kasi nanggagaling sa lower house ay merong panukala 11360 dahil daw sa illegal or illicit drug trade, tumataas ang smuggling. Ang reklamo ng tobacco industry ay dumadami daw po ang smuggling. Kaya ang kanilang solusyon at panukala sa Ways and Means, dahil ito yung komite na naghahanap ng pera para sa revenue ng gobyerno, ay babaan daw yung taripa or tax rate 5% to 2%. So, siyempre, aangal ang mga health advocates doon sa lower house. Kasi ito'y nangangahulugan ng tataas yung maninigarilyo. Taon-taon 2 milyon ang maninigarilyo. At mababawasan yung revenue na papasok sa PhilHealth. At ang kalkulasyon namin ay 176 billion in the next 10 years. So hindi mo matutupad yung universal healthcare. So minadali yung naipasa sa lower house, tapos biglang nag-recess na. So nagulat ang marami, nagkaroon ng Ways and Means meeting sa Senate kahit naka-recess at ine-entertain ito. So nung isang araw, Monday, nagkaroon ng hearing at umaten ang mga sin tax coalition at advocates, tobacco industry, vape industry at BIR, DOF at diniscuss doon. Ngayon, ang tingin namin kung bubuksan muli ang panukala para sa sin tax na nakaayos na, baka magkaroon ng provision katulad nito. Pero nakakalimutan natin yung vape ay malamya ang tax dito. Samantalang ang nagbe-vape sa ngayon ay mga bata na 13 to 14. 1 in every 7 teenagers ay naninigarilyo ay nagbe-vape. Kasi nangyari noon, lumipat ang naninigarilyo, yung tobacco industry, gawa ng isang industriya na nicotine din, white smoke yun, at maraming flavors, na-entice ang mga bata. Ngayon, noong 2012, hindi pa ganun katindi ang social media or online selling. Nangyari ngayon, dun na nabibili ng mga bata sa online selling. At ang nangyari, nung pinasa yung vape, may tatlong problema doon. Nilipat yung pag-manage from FDA to the DTI. DTI, kumita. Pangalawa, ang edad ay binaba from 21 to 18. Ay hindi naman tinitingnan ng lisensya pag nag-online selling ka. At saka sa mga pangketa, hindi naman tinitingnan yung ID mo. Katulad sa Guam, tinitingnan yung edad mo at hindi ka pwedeng ibentahan. At ang pangatlo,
naglagay sila ng mga flavor na kaaya-aya, mga candy, para ma-entice pa yung mga bata. Yeah. Sa mga tuwid, ang nangyari dito, yung sin tax natin ay mababawasan sa sigarilyo. Tapos wala tayong regulasyon at pagtaas ng taxes din sa vape. Yeah. Kaya ang panukala namin at ako ay isa na lang tax para sa tobacco at saka sa vape. Kasi pareho rin naman sila eh. So wag May na natin nicotine. galawin yung sin tax law. Oo. Kasi maayos na yun eh. Yes. Batas na yan eh since sa 2012 at kumikita ang gobyerno dyan. Sa lakas nga ng kita, kinuha nga ng Department of Finance. Finance. At yan nga ang Linagay sa nagkaroon ng oral Treasury. arguments at naghihintay na lang NBank. So ayos na yun eh. Oo. Huwag na natin galawin eh. Oo. Ngayon, ang gawin natin, since ang vape ang wala pang masyadong tax at pareho rin yung peligro sa atin, tayo lang ang country, according to Senator Win Gatchalian, na binary ang tax, iba yung tax para sa vape Yeah. at saka sa tobacco. So, ang gawin natin, Unify. pareho na lang kasi Yeah. pareho naman silang dangerous eh. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.